Ang tawag sa English dyan, yung be kind one to another, tender-hearted. Ang magandang loob, yung bukas ang kalooban mo. Magbigay ka yung may kagandahang loob. Tapos, ang sabi sa Biblia, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin. Alam nyo, yung habag, mga kapatid, isa sa mga pinakamahalagang aral ni Kristo, yung habag. Yung pagiging maawain o mahabagin. Puntahan natin sa Mateo. Kapitulo 5, ang sabi ng Panginoong Hesus ay ganito, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Tanyo, meron tayong may pakinabang tayo pag sumunod tayo sa utos Pagka mahabagin tayo, kahahabagan din tayo ng Diyos. Pagka nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo kung babalikan natin yung 4:32. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tingnan ninyo mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, ipinapatupad po namin ito. Yung pagpapatawaran. Kasi yun ay pagiging mahabagin. Na yung kapwa mo, yung kapatid mo nagkasala sa'yo, kung mahabagin ka o maawain ka, magpapatawad ka Ang sabi ni Kristo sa 6:14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya po sa iglesia totoo, may patawaran. Hindi po dimandahan. Ito ang pagkakaiba namin sa ibang iglesia. Sa iglesia ng Diyos, bawal po sa amin ang magdimandahan. Ang utos kasi, magpapatawaran. Pag ipapatawad ninyo ang kanilang kasalanan sa mga tao, papatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi nyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya obligasyon po sa iglesia, sa pakikisama, sa paggawa ng mabuti, sa pag-ibig sa kapatid, papatawarin natin ang isa't isa. Magpapatawaran tayo. Bawal yung nagdidimandahan tayo. Hindi ho namin kinukonsintihan. Pag ang dalawang miyembro sa iglesyang ito nagdimandahan, titiwalag namin pareho. Bakit? Bawal po yun Unang Korintos 6, versikulo 4. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa man marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya? Ayan, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa iglesia nung una, kung meron kayong usapin ukol sa bagay sa buhay na ito, halimbawa, ukol sa lupa, o kaya sa boundary ng lupa, o kaya may usapin kayo tungkol sa bahay, o kaya may usapin kayo tungkol sa pera, na hindi nakakabayad yung kapatid, o may usapin kayo tungkol sa anumang bagay. Sabi ni Pablo, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Pupunta ka ba dun sa huwes na hindi naman kaanib sa iglesia? Papahatol ka sa huwes. Ididimanda mo kapatid mo? Sabi sa Biblia, sa 5, sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Wala baga sa inyo
na isa mang marunong na makakapagpayo sa kanyang mga kapatid, kundi ang kapatid nakikipag-usapin, nagdidimanda laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Bawal po yan sa iglesia ng Diyos. Na tayo, nasa iglesia, may aral tayo ng Diyos, may aral na magpatawaran, may aral na magtiisan, magmagandang loob sa isa't isa. Tapos ang gagawin mo, magdidimanda ka. E tinayin nyo, Katoliko nagdemanda, Katoliko dinimanda. Ganun ba gagawin natin sa iglesia ng Diyos? Tayo-tayo mag-aaway-away, tayo-tayo magdidimandahan. Kailangan malutas ng aral. Ang aral ni Kristo ang makakalutas. Wala bang makakapagpayong sino man, kundi ang kapatid nagpaparoon sa mga harapan ng hindi sumasampalataya, nakikipag-usapin laban sa kapatid. Kaya isang aral po yan. Gusto kong matandaan ninyo, pag naanib kayo sa iglesia, hindi na po tayo pwedeng magdimandahang magkakapatid. Kung meron tayong usapin, lulutasin natin sa pamamagitan ng aral ni Kristo. At para sa Kundi ang kapatid nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? salita po ng Diyos yan. Isang pagkukulang ang kayo-kayo magkaroon ng usapin o dimandahan. Ano utos? Bakit hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? At hindi na kayo bagkus padaya? Kung kapatid mo, palagay mo nadaya ka, 100 piso. O kaya nagawang ka ng kasalanan, hindi naman mabigat. Hindi ka ba pwedeng magpatawad? Tiisin mo na lang yung kalikuan ng kapatid. Hindi ba si Pedro nagkasala, apostol yun, ipinagkaila si Kristo? Pinatawad ni Kristo yun eh. Ang mga unang Kristiyano, nagkakasala rin, hindi mabibigat na kasalanan. Pero pinapatawad. Pagtitiis ka na lang, titiisin mo yung kapatid, nagkamali, nakasigaw, o kaya nagkamali ng isip, o kaya hindi ka nabati, magtitiis ka na lang. Hindi para mag-away, tapos magdimandahan. Kung meron tayong usapin ukol sa buhay na ito, ang sabi ni Pablo, maghanap tayo ng solusyon. Wala bang isa sa inyo man lang na makakapagpayo sa kanyang kapatid? Kaya ang sa iglesia, nagpapayuhan yan eh. May pagpapayuhan, 55:14 ng awit. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos na sinasabi sa Biblia? 3:15 ng Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, tayo'y maligayang nagpapayuhang magkakasama. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa iglesia, tinuturuan tayo ng pagkakaisa. Yung magkakaakbay, ang ibig sabihin nun, magkakaisa. Hindi naman tayo pwedeng lumakad kung 1,000 tayo, magkakaakbay tayo. Walang daan nakakasya tayo ron. Tayo ikay nagpapayuhang magkakasama. Lumalakad tayong magkakaakbay. Ang ibig sabihin ng magkakaakbay, magkakaisang damdamin, magkakaisang puso. 1:10 ng unang Korinto. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid,
sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay at huwag magagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ayon, ang utos sa magkakapatid, huwag magkakaroon sa inyo ng pagkakabahabahagi, kampi-kampi, bawal yon. Mga lubos kayo sa isa lamang na pag-iisip at isa lamang paghatol. Yung sinasabi ni Pablo, malubos kayo sa isa lamang pag-iisip, sa isa lamang paghatol, Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun, magkaisa kayo ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, ang liwa-liwanag, Filipos 1:27, tandaan nyo mga kapatid, kayo'y magtitibay sa isang espiritu, magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagkakaisahan natin, aral. Kasi sa tunay na iglesia ng Biblia, ang pangunahing aral ay pag-ibig. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapwa, sa kapatiran, at sa lahat ng tao. Hindi sa kapatiran lang, hindi kagaya ng iba iglesia, mahal lang nila sila-sila. Pero yung mga tagalabas, yung mga kaaway nila, hindi na nila mahal. Ang utos po sa Biblia, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Maliwanag po, gagawa ng mabuti sa lahat. At yung paggawa ng mabuti, yun po yung pagsunod sa utos. Ang mabuti ay ang utos. Ang utos ay banal, ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Anong utos? Yung pag-ibig. Pangunahin yun. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Iibigin mo ang iyong kaaway. Magpapautang ka sa nangungutang kung mayroong ka rin lang. At magbibigay ka sa humihingi kung mayroong ka. Halimbawa, ganito ang sabi ni Santiago. Santiago